Kumar tayo latest tungkol sa aksidente dyan sa dagat sa Cebu mula sa Philippine Coast Guard Headquarters. At naroon po ang ating kasamang si Rhea Santos. Rhea? Yes, Igan Pia. Kumuha tayo ng update mula dito sa tanggapan ng PCG. Ukol nga dito sa search, rescue and retrieval operations na isinasagwa dyan sa Cebu. Makakasama po natin ang tagapagsalita ng PCG, si Commander Arman Balilo. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Rhea. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa inyong palatuntunan. Alright, abalang-abala ang PCG ngayon. Meron pa tayong oil spill sa Rosario, Cavite. Tapos ito, maulan pa rin ang panahon. Andyan ang Cebu. Sapat ho ba yung mga tauhan natin na naipadala sa Cebu? In fact, dumating na yung BRP Pampanga doon sa Cebu kanina lang. May mga kasama siyang additional divers para tumulong doon sa diving operations. Meron din siyang kasama ng Marine Environmental Protection Unit personnel para naman umalalay doon sa oil spill containment doon sa area mismo. Alright. Yung mga kapitan po nung dalawang barkong involved, nasa na ho ngayon? Under custody po sila ng kanilang mga shipping companies, but we have an agreement with them. Si Commodore Meled po na anytime na patawag sila sa investigation, they will be available. Suspendido na ho yung operasyon ng mga kumpanya na kinabibilangan po ng mga barkong ito? Base dun po sa pronouncement ni Marina Administrator Maximo Mejia Jr. nung Sabado, lahat po ng mga barko ng boat companies are suspended pending dun po kung papasa sila dun sa safety management audit na ginagawa ng Marina. Alright. Commander Balilo, maulan po ang panahon natin ngayon. Ano ho ba ang abiso po sa mga barkong maglalayag, lalong-lalo na po yung mga maliliit na sasakyang pandagat? Basically, Ray, ang concern natin dito yung maliliit na sasakyan pandagat, lalo na sa western seaboard ng Northern Luzon. Mapanganib po ang maglayag at yung mga fishing boats hindi po dapat lumayag. Ang suspension po ay nakasalalay sa public storm warning signal na tinataas ng Pag-asa. At kung meron pong i-raise ng Pag-asa yan, dapat po makinig po ang publiko. At from time to time po mag-a-announce din po kami dito sa Philippine Coast Guard. Alright, maraming salamat po sa inyo, Commander Arman Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Mga kapuso, ilang aksidente na nga po sa dagat ang naitala sa kasaysayan po ng paglalakbay sa karagatan. Kaya naman ang mga kapuso natin laging I am ready dapat sakaling kailangang lumikas sa kanilang sinasakyang barko o bangka. Kaya naman makakasama po naman po natin sa puntong ito si Captain Jobert Tolentino Jr., ang Chief Training and Response Officer, Disaster and Emergency Responders International. Captain Tolentino, ano ho ba ang dapat unang-unang ginagawa ng ating mga kapuso kapag kailangan po nilang lumikas sa isang papalubog na barko? Yan. Bago pa man lumubog, pagsakay pa lang dapat alam nyo na kaagad kung saan ang location ng ating mga life vest. Yes. Kasi hindi yan katulad ng sa eroplano na makukuha mo sa ilalim. Ito ay may kanya-kanya silang lagayan pagdating sa barko. It's either overhead, kung sa cabin ka, o meron niyang cabinet doon sa economy. Alright. Pag dumating po yung sakunangan na, okay, may emergency na, kailan nila dapat isuot to? Yan, no? So pagkakuha nila niyan, hindi agad isusuot. Dapat makalabas po muna tayo dun sa deck. Kaya napansin nyo kanina, medyo lumabas sila dito. Yes. Saka pa lang sila nagsusuot ng kanilang life vest. Aha. Sa mga sitwasyon po na nanay at bata naman, sino ho ba ang dapat unang suotan? Yan. Dapat yung adult o yung bata muna? Unahin po natin, paglabas natin sa deck, yung nakita nyo kanina, yung nanay, dala-dala niya yung mga life vest. Yes. No? Yan. Pagkalabas nila, unahing suotan agad yung bata. Kasi magkahiwalay man kayo, at least suot-suot niya na yung life vest. Aha. Ikaw na adult, madali mo nang maisusuot yung life vest mo kasi alam mo na yan. Unlike yung bata, baka hindi niya maisuot ka agad. Right. Kung magkahiwalay man, at least secure tayo Medyo na safe na siya. panatag tayo na yung bata, lulutang siya. Opo. Sa mga insidente naman po na may mga injury po tayo, ano ho ba ang dapat unang gawin ng mga kababayan natin kapag meron ho silang kunyari napilayan o nasugatan minsan kasi nagkakagulo na pag ganyan eh. Nagkaroon po ng injury, ano? So, katulong po yung ating staff. Ayan, kinuha na siya at nilabas muna doon sa deck. Alright. Tsaka po siya sinuotan ng life vest. Okay. Yan. Aha. Pagkasuot po sa kanya ng life vest, tutulungan din po agad siya na makasakay sa lifeboat natin o life raft. Alright, sir. Ang pinag-uusapan natin, nakadepende yung kaligtasan sa life vest talaga. Paano kung walang life vest? Anong pwedeng gawin? Yan, pagdating po ng panahon na nagkaubusan po ng life vest, wala tayong nakuhang life vest, kasi nagkakaroon po talaga ng mga pagkakataon na nag-aagawan yan,
ito po yung pwede natin mga magamit. So ito, walang So, laman to. Be sure po na walang laman yung container o kahit po hindi itong container. Halimbawa po yung mga bag po natin na lumulutang. Kahit ano po na lumulutang. Alright. Yun po ang kapitan agad natin. Alright, maraming salamat po sa inyo. Si Captain Jobert Tolentino, ang Response and Training Officer pagdating po sa mga sakuna na katulad na ito. Samantala, balik po salamat tayo po. sa studio. Maraming salamat, Rhea.